Ano man ang kanyang plano na gawin bilang Pangulo ng bansang ito, ay nararapat na pakinggan ang ating Pangulong, Presidente Duterte. Kung dapat natin siyang pakinggan, mas lalo nating dapat pakinggan ang Presidente ng mga Presidente, ang Pangulo ng mga Pangulo, ang Hari ng mga Hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na lumikha ng lahat, ang Diyos na nagsusustento sa lahat ng ating mga pangailangan. Ang Diyos na may hawak ng ating buhay. Ang Diyos ang may hawak ng kamatayan. Dapat nating siyang pakinggan. At sa pag-aaral natin sa Aklat ni Nehemiah, nakita natin ang halimbawa sa kanyang pakikinig sa panahon ng krisis. Nakikinig siya sa Diyos. Sa panahon ng oposisyon, sa panahon ng opresyon, sa panahon ng kaaway, sa loob, sa labas, nakikinig siya sa Diyos. Ay maging sa tagumpay, dapat makinig tayo sa Diyos. Yan ang binasa natin sa Nehemiah chapter 8. Nehemiah chapter 8. Dito po ay pinapakita na sentro ang salita ng Diyos. Dito ang kautusan ng Diyos na binigay kay Moses ay kanila pong inilabas at binasa sa pangunguna ni Ezra. At yung paggalang sa salita ng Diyos, yung pakikinig sa salita ng Diyos, yung pagkaunawa, yung understanding sa salita ng Diyos, makita natin ang epekto sa kanila bilang bayan ng Diyos. Itinuturo dito sa atin na higit tayong pinagpala, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat kumpleto na ang ating Biblia. Hindi lang yung aklat ni Moses na 5 aklat, meron tayong kumpletong Biblia, luma at bagong tipan. At ito'y naisalin na sa ating lingwahe. At pwede mong ilagay sa iyong cellphone o sa iyong iPod. Praise the Lord. Hindi ganyan 100 years ago. Hindi mo mabasa ang Biblia at kung makikinig ka, Latin pa, anong maintindihan mo? Wala. Anong epekto sa buhay mo kung di mo naintindihan? And so tayo'y pinagpala ng Diyos sa ating henerasyon na at meron tayong kompletong plano ng Diyos. Kung paano niya sinimulan at paano niya wawakasan. At ano ang sa pagitan ng lahat ay naandito sa mapa ng buhay. Ito ang love letter ng ating Diyos. And so we must listen to Him. Makinig tayo sa anumang kaganapan ng ating buhay, sa hirap at ginhawa, maging sa tagumpay. So dito, mga kapatid, tinuturo na ang mga tao ng Diyos ay dapat na makilala na mga tao ng aklat. God's people must be the people of the book. Kung meron man tayong dapat malaman sa buhay natin, itong salita ng Diyos. So let me ask you, do you love this book? Do you love the Bible? Do you love to hear the Word of God? Narinig ka ng Diyos. Yung hindi nagsabi, narinig ka rin, nakita ka rin. Sa iyong puso ay sumagot ka rin. Alam yan ng Diyos na gumawa sa iyo. So ang mensahe dito, mahalaga talaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagat ang pakikinig sa salita ng Diyos, ito'y nagdudulot ng tunay at biblical na pagbabago. Kung naiintindihan at sinusunod ang salita ng Diyos, merong genuine change. Do you want change? No. Do you want real change? Yan ang nagpanalo yata sa ating Pangulo eh. Change is coming. May tunay na pagbabago sa bansang ito. Kung susunod sa batas ng lupa, sa batas ng Pilipinas. Kung gusto mong magbago,
makinig ka sa salita ng Diyos at intindihin mo, unawain mo, at sundin mo. Then, may tunay na pagbabago sa buhay mo na makadiyos. May kaligtasan, may buhay na walang hanggang. That's why mahalaga ito. Ito ang sentro dito sa pagtuturo sa Nehemiah chapter 8, God's people and the Word of God. Sapagkat ang tunay na revival, ang tunay na renewal ay nakabase sa pagkaunawa ng banal na salita ng Diyos at pagsunod sa biyaya, sa tulong ng Diyos. So ito ang ating pagbubulay-bulayin, mga kapatid. At may prinsipyo po dito na kailangan natin sapagkat tayong lahat, kahit matagal ng mananampalataya, kahit marami ng alam dito sa aklat na ito, kahit gusto-gusto mong bumabasa dito, kahit gustong-gusto mo nakikinig dito, there are times na tayo'y may panghihina. May panahon na tayo ay nadi-discourage. May panahon ng may pag-alinlangan. May panahon ng tanong, bakit ako pa? Bakit ganito? May mga gusto na hindi makamit. May mga pagsubok na ayaw niyang mangyari sa kanya. May mga katanungan, may sagot sa salita. Minsan ay walang direktang sagot. Pero may prinsipyo dito sa aklat ni Nehemiah na isinulat ng ilang daang taon na. Ito'y salita ng Diyos. Ito'y hindi nagbabago. This is unchangeable God and His Word. May prinsipyo dito, mga kapatid, na kung tayo ay makikinig sa Diyos, sa Kanyang salita, at atin itong uunawain, at atin itong susundin, merong tunay na pagbabago, buhay na makadiyos, buhay na kalugod-lugod sa Kanya. 3 prinsipyo ang makikita natin dito. Una, yung tunay, genuine na pagbabago. Merong pananariwa ng salita ng Diyos sa buhay niya personally, sa buhay ng church, sa buhay ng iglesia. Merong pananariwa ng pagnanasa ng salita ng Diyos. And then meron ding pagtugon, meron kang response, hindi lang nakinig ka, na pumasok sa kaliwat, lumabas at parang wala lang. And then merong tunay na pagbabago, merong revival, at ang lahat ng yan ay nakabase sa salita ng Diyos. Yung tunay na pagbabago ay nakabase sa Kanya. So una dito, makikita natin sa chapter 8, sa verses 1 to 8, na mayroong pananariwa sa bayan ng Diyos, sa tao ng Diyos, ang salita ng Diyos. Meron silang rediscovery ng salita ng Diyos. Tingnan din natin sa verses 1 at sumusunod. Ang buong bayan ay nagkatipon-tipon. Remember yung napag-aralan natin, nasa krisis sila, wasak ang templo, wasak ang pader, wala silang security, nasa kahihiyan sila. Kayo ang tunay na Diyos, bakit bayan ng Diyos, bakit kayo ganyan? Yan ang inilagay ng Diyos sa puso ni Nehemiah. Against all odds, against impossibility, nakita ng kaaway ang kamay ng Diyos. Kaya naitatag. Tingnan ninyo sa chapter 7 and verse 1, nang ang pader ay naitayo na at nailagay ko na ang mga pinto, ang mga bantay pinto, ang mga mang-aawit, ang mga levita na nahirang na aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng kuta sa pamamahala na sa Jerusalem sapagkat siya'y higit na tapat na lalaki at natatakot sa Diyos. Kaysa marami, sa verse 5 ng chapter 7, iniligay ng Diyos sa aking puso na tipunin ang mga maharlika, mga pinuno, mga taong bayan, upang magpatala ayon sa talaan ng kanilang lahi. And so sa verse 1 ng chapter 8, tinipon ang lahat ng bayan na nandun sa Jerusalem.
Pero makita natin dito ang mga tao mismo. Sinabi nila kay Ezra na pinuno ng kanilang bayan, isang eskriba, eksperto sa salita ng Diyos. Sinabi nila kay Ezra, ito ay spontaneous, ito ay kusang loob. Hindi nila pinuwersa si Ezra, kundi hiniling nila kay Ezra na na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moses, marahil yung scroll na ibinigay ng Diyos sa Israel. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang bayan. Sorry. Ibinigay din sa atin ito. Hindi para pabayaan, kundi ating mahalin, ating pakinggan. Subalit, dahil sa kanilang karanasan, dahil sa kanilang kasalanan, sila'y tinatapon doon sa Babylonia at maraming pagsubok sa buhay. Maari, dahil nawasak na yung templo, yung sentro ng kanilang pagtitipon at pakikinig. Dahil sa mga iba't ibang uri ng kabigatan, na siguro napabayaan ito. Napabayaan ito. Tanungin kita, kapag may problema sa buhay, may pagsubok, may mga kabigatan, wala kang gana magbasa ng Bible? Maraming Biblia na ang daming alikabok. Dahil magandang pan-display lang. Kapag may bisita, oy, may Bible kaya maganda. Oo. Nabasa niya, hindi. Display lang. Yung iba naman, imbis na lalong lumapit, lalong hindi nagbabasa ng salita. Pero ito, meron silang rediscovery, meron silang pananariwa ng salita ng Diyos. Tinawag nila si Jesus ang dali ng salita ng Diyos. Yan ay gawa ng Espiritu Santo. Hindi ito kusa sa atin sapagkat tayo ay likas na matigas ang puso at ulo. Ito'y gawa ng Espiritu Santo ng Diyos. Na kung saan ang mga lalaki, ang mga babae, mga young people, lahat ng nakakaintindi. Nakakaintindi na ba kayo, mga bata? Ha? Kaya nandito. Lahat na nakakaintindi. Nakakaintindi nga kayo ng mathematics, ng science. Yun ang tagpo dito na sa gawa ng Espiritu, meron silang, verse 3, meron silang attentiveness. Nang bumasa sa kalagitnaan nila, narinig nila ang salita ng Diyos. Ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig ng aklat ng kautusan. Lahat ng tainga. Dito ba ay nakatuon? Sigurado ba kayo sa ginagawa ninyo? Ano bang, baka mamaya, dinodrawing nyo na ang mukha ko dyan, ha? Tingnan ko nga mamaya yan. Sigurado ba kayong nakikinig kayo at sinusulat ninyo ang ating pinapag-aralan? Tingnan ko yung drawing yan mamaya. Sigurado ba kayong attentive? Iniisip nyo na ba yung kakainin mamayang tanghali? Yung mga labahan na iniwan ninyo doon? Iniisip niyo na ba yung ngayong araw ng Panginoon? Lord's Day! Maraming magnanakaw sa Diyos. Araw niya ito. At ninanakaw ang araw niya. Here, you see yung kanilang rediscovery. Meron silang attentive. Ilang oras silang nakinig? Hanggang ano oras? Mahabang oras ito. May 3 oras. Mga tao ngayon, walang pasensya sa pakikinig. Nakatingin lagi doon sa relo. Tagal naman ito si pastor. Pag nanonood ka ng TV at mga telenovela, kagaya ng, ano ba yun ngayon? Encantadia ba yun? Walang pakialam sa oras eh. Pag nagpe-Facebook, walang pakialam sa oras. Tama ba yun?
pagdating sa salita ng Diyos. Mga kapatid, dapat alam mo yung nature mo. You are totally depraved. Ako, ikaw ay likas na makasalanan. Wala tayong gana sa mga spiritual na bagay. Kailangan natin ng gawa ng Espiritu Santo ng Diyos. Upang sa tuwing ang kanyang salita ay pinapangaral o itinuturo sa devotion o personal reading, tulungan tayo ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pananariwa sa paghahangad na marinig ang salita ng Diyos. Alam niyo, narinig ko lang ito sa Saudi. Wala akong gana sa mga bagay na yan. Ako'y napunta lang doon para lang sa suporta sa pamilya. Kung saan pabawal, doon ko napakinggan. At kahit pinagbabawal ay naandun yung zealousness, hindi ako natatakot, hindi ko maintindihan. Kahit sa bundok, sa disyerto, mapakinggan lang ang salita ng Diyos. Minsan, pinag-overtime kami. Ayaw ko mag-overtime kasi yung pastor namin doon, pupunta kami sa Indian congregation. At ako yung laging kasama ng pastor, alalay niya dahil gusto kong mapakinggan. Hindi ko gawa ito. Gawa ito ng Diyos na magkaroon ka ng panlasa, ng pananariwa, ng desire na mapakinggan ang salita ng Diyos. Sa kasaysayan, Alam nyo, next year ay 500-year anniversary ng Reformation. At kaya tayo Reformed Baptist Church. And I challenge you, mag-review kayo anong ibig sabihin ng Reformation. I-type mo lang naman sa Google, naintindihan mo yan. Papabasa mo yan. At yan ay buong mundo. Dahil sa Reformasyon ay bumaliktad ang mundo. Dahil sa salita ng Diyos. At sa mga panahon dyan, sa England, nakita natin ang mga Reformation dyan. Panahon ni Jonathan Edward, panahon nila George Whitefield, mga kilalang tao na kung saan na mga tao na masasama ang gawain, mga lasinggero, babaero, etc. Pero ang Diyos, nung siya ay nagdala sa kanila ng mga tagapangaral, nagkaroon sila ng pananariwa ang mga tao, ilang oras na nakikinig, 3 oras, tapos na, pagod na si George Whitefield mag-aaral, pumasok na sa kwarto, ayaw pa rin umalis ng mga tao. They want more. Preach pa more. Yun ang mga tao. So bumalik si Whitefield, mag-aral naman, may gitsang oras na naman nag-aral. Ayaw pa rin umawalis. Yan ang nangyari sa kasaysayan at nagkaroon ng pagbabago sa kanila. Ganon din kay Jonathan Edward. Nangaral siya ng Sinners in the Hand of an Angry God. Magbabasa lang siya dito, pero yung gawa ng Espiritu na magkaroon sila ng appetite sa salita ng Diyos. And so makikita rin natin dito sa verse 3, yung sa kalagitnaan nila, nakasentro ang salita ng Diyos. Ito ang prinsipyo na ating pinanghahawakan, na ang pananambahan nakasentro sa salita ng Diyos. Kung nandito ka para sa anumang bagay, nagkakamali ka. Ang pagtitipo ng pananambahan ay nakasentro sa salita ng Diyos. Yan ang minana natin bilang reform. Nung ako'y nagpunta sa England, nagkaroon ng pagkakataon makapunta doon sa church ni Pastor Brian. Ang taas ng kanilang pulpito. At ako'y binigyan ng pagkakataon dahil ako'y dumalaw doon at yung Biblia malaki, ganito kalaki, ganito. King James Bible. So binasa ko yun, yung King James Bible na malaki. Yun ang minana natin. Nakasentro ang salita ng Diyos sa pangaral. Meron tayong kapatiran na dati silang hindi reform, sila ay mga charismatic, buong pamilya, mga musicians. Yung pastor, yung asawa, yung, anong tawag doon sa nagsasayaw? Nag-interpretative dance ba tawag doon? Ano ba yon? Mga kapatid, mga anak, mga nganta. Yun ang sentro ng kanilang pagsamba. Pero nung kanyang natutunan, ang salita ng Diyos,
Ang reformasyon, unti-unti, may 2 taon, tinanggal ito upang ibalik. Nawala ang tao. Ayaw ng salita ng Diyos. Anong gusto? Mga bagay na magpapasaya lang sa katawan. Hindi masaya sa salita ng Diyos. Masaya ka ba sa salita ng Diyos? Nang punta ka ba dito, una sa lahat, hindi para ma-meet ang iyong friends, ang iyong mga kaibigan, kundi gusto mong mapakinggan. Kahit minsan, boring siguro kami, basta salita ng Diyos, sana mayroon ka ring appetite. Dahil yun ay salita ng Diyos. So, sentro ang salita ng Diyos sa pananambahan. At dito ay makikita rin natin sa verse 5 na may mga Levites na tumulong para maintindihan, ipaunawa ang salita ng Diyos. So mahalaga ang pag-unawa sa salita ng Diyos. Mahalaga ang komunikasyon. Kailangan maging clear. At hindi ito madaling gawin, mga kapatid. Hindi nyo alam ang paghihirap namin na tagapangaral kung paano ba ito intindihin. Itong matagal ng sulat na ito. And that's why, mga kapatid, pinagpala tayo na tayo ay pagkatiwalaan ng isang akademya, Grace Ministerial Academy. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na tumayo dito kung hindi sa tulong ng ating akademya. Marami tayong mga pastor na graduate na ng iba-ibang Bible school. Pero bakit sila nagpunta dito sa atin sa maliit na akademya, Grace Ministerial Academy? Nakita nila ang kahalagahan dito ng katapatan sa salita ng Diyos. Kailangan natin ipanalangin ang ating akademya. Ang dami ng ginagamit dito na nagtapos na sila ngayon ay nagtuturo na sa mga pastor sa kanilang lugar. Sa San Pedro, San Simon, sa Baguio, sa Quezon. Ngayon, nang galing kami doon sa Marinduque, ang desire ni Brother Larry Malabayabas ay hindi lang makapagtatag tayo ng Reformed Baptist Church, kundi matulungan ang maraming churches na sinasabi nila, meron silang 100 churches doon. May napakinggan akong isang pastor, wag mong paniwalaan yon. Dahil baka doon ay hindi talaga totoo na tagapangaral, tagapagturo at maraming ganyan. Mga kapatid, mahalaga na nakasentro ang salita at mahalaga na maipaunawa ito. Sapagkat ang ating panahon ay masyadong emotic, emotional. Imbis na maunawaan, imbis na intindihin, gusto niya lagi ang mga instant everything, instant. Walang panahon na intindihin ang salita ng Diyos upang kanyang malaman ang kanyang kalagayan at ang sinasabi ng Diyos sa kanyang magiging eternal na kalagayan. Wala siyang panahon. Very busy. Ikaw ba yan? Pero dito, hindi lang nakasentro, kundi talagang ipinapaunawa, maintindihan ng salita ng Diyos. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Hindi natin binabaliwala ang emosyon, di ba? Pag nagba-Bible study tayo, pag nakikinig tayo, iba't ibang mga emosyon ang dumarating sa atin. Kung minsan ay inilalantad yung kasalanan natin, kaya minsan nagdudulot ng kalungkutan. Minsan ay tinuturuan tayo, nire-rebuke tayo. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ay itinutuwid tayo sa ating maling mga ugali at maling landasin. May emotional din ito. Kung minsan ay nagbibigay ito ng galak sa atin. Pero yung una dito, yung pag-iisip, and then yung emotion, and then yung kagustuhan. Hindi pwedeng balik ta rin dito. Una talaga, maintindihan natin ang salita ng Diyos. Maintindihan. Ano man ang tinuturo niya sa atin.
And then yung ating emosyon ay susunod dyan. At yung ating mga kagustuhan na gawin ang kalooban ng Diyos. Marami sa panahon natin dito na minamanipula ang ating mga emosyon. Kaya karaniwan, mali-mali at makasalanan ang paggawa at pagkilos, mga desisyon sa buhay. Meron ka bang ganyang karanasan? Nauna ang emosyon, hindi naintindihan yung babala ng Diyos. Hindi naintindihan ang instruction ng Diyos. Kagaya ng bayang Israel, ang sinabi niya doon sa kanilang pagliligtas mula sa Ehipto, pagpapalain sila ng Diyos. Dinala sila sa promised land. Basta sila'y sumunod lang at huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi inintindi. Kaya sila'y dumanas ng parusa ng Diyos. May kaibahan ba noon hanggang ngayon? Na nauuna ang emosyon. Mga Pilipino, mga emotional tayong tao. Tama ba yon? Kaya hindi makapag-desisyon ng mabuti, hindi makapag-isip ng mabuti, basta't pag may emosyon. Pero malapit ito sa pagkakamali, malapit ito sa pagkakasala, malapit ito sa parusa. Itong mga tao na ito, sila'y pinurasahan ng Diyos, pinatapon sila. At ngayon ay binalik sa habag ng Diyos. At ngayon ay meron silang rediscovery, meron silang pananariwa muli ng salita ng Diyos. Nauna sa pag-iisip, and then sa emosyon, and then sa kanilang paggawa. So ingatan natin ito, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay magkaroon nawa ng pananariwa. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago sa iyong buhay, maging sariwa muli sa iyong salita ng Diyos. Pag-pray mo ito at talagang gawin mo ito upang ang iyong mga desisyon hindi ayon sa iyong emosyon. Una sa lahat, ayon sa salita ng Diyos. Susunod ang emosyon. Susunod ang kagustuhan. Mga kapatid, mahalaga ito. Mga mag-asawa, mahalaga ito. Maraming problema sa buhay mag-asawa. Maraming mga importanteng desisyon na dapat gawin. Sentro ba ang salita ng Diyos sa mga desisyon mag-asawa? Ay yung mga gusto mag-asawa. Sentro ba ang salita ng Diyos o emosyon? Lalo na ngayon sa mga musika, sa mga palabas, makinig ka sa hindi nagbabagong salita ng Diyos. Mga kabataan, anong mga iyong pangarap sa buhay? Number 2, yung pagtugon. Pagtugon sa salita ng Diyos. Hindi sapat yung naintindihan mo. Kailangan natin ng tamang pagtugon. Kung gusto natin ng pagbabago, hindi natin naalis ang emosyon. Tingnan mo sa verse 6. Sa verse 6, pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang Diyos. At ang buong bayan ay sumagot, Amen! Amen! Pagkatapos na ipaliwanag sa kanila, ipangaral sa kanila, naintindihan nila at yung naintindihan nila sa kanilang emosyon kung sino ang Diyos at ang kasalanan nila sa Diyos at ang pag-ibig, biyaya ng Diyos. Amen! Yes, we agree. Purihin ang Diyos. Totoo yan, salita ng Diyos. So mayroong kasamang emosyon, pero emosyon na nakabase sa kanyang salita. Lalo na kung ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa inyong mga kasalanan, seryoso ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay seryoso siya. Kaya kapag naintindihan mo, mayroong emotional ito na epekto. Sana may takot sa iyo. Sana mayroong babala sa iyo. Sana may urgency sa iyo. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo kung sino ang Diyos. Diyos ng pag-ibig. Diyos din na hukom. Na nagsugo ng kanyang anak. Mahalagang maintindihan natin si Hesus Kristo nating Panginoon. Medyo malungkot din ako sa pagpunta sa Marinduque sapagkat yung aking mga minamahal na kamag-anak ay hindi sila lubos na kilala. Meron silang relihiyon, subalit hindi nila lubos na kilala ang Panginoon. Marami silang mga larawan na labag sa kanyang kautusan. Kaya nang dumalaw yung aking uncle na dean doon sa Marinduque State College, salamat na padaan ako dyan sa book sale. Nakita ko yung sale na book ni A.W. Tozer, The Real Christ.
Mura lang siya, pero ang laman nito ay nagpapakita, nagpapaliwanag ng Kristo ng Biblia. At binigay ko ito sa kanya, nawa ito ay kanyang basahin upang makilala niya ang Panginoon sa kanyang persona at sa kanyang mga gawa. Upang atin siyang mahalin. Upang atin siyang pagtiwalaan. Ang salita ng Diyos ay nagpapaliwanag kung sino si Hesukristo na anak ng Diyos, na lumikha ng lahat. At mayroong babala dito nakalagay sa unang Korinto 16:22, kung wala kang pag-ibig kay Kristo, anathema, sumpain ka. Matindi itong dapat na emosyonal sa iyo kung hindi mo mahal ang Panginoong Hesukristo na nagmamahal sa makasalanang tao dito na ibinigay niya ang kanyang buhay without any reservation. Minahal niya ang mga makasalanan upang tayo'y maligtas, upang tayo'y matubos at isama sa Kanya magpakailanman sa bagong langit at bagong lupa. Wala nang mga pighati at kirot, wala nang pagluha. At kakasama natin siya magpakailanman. Karapat-dapat natin siyang mahalin. Sa Revelation chapter 2 verse 4, remember your first love. Kung hindi mo siya first love, lahat ng bagay tao ay yung pinapalit sa Kanya. Sabi niya dito, magsisi ka. Basahin mo ang aklat ng Revelation, paano siya nagsasabi, kilala kita. Alam ko ginagawa mo. Maghunos dili ka sapagkat ikaw ay iduduwa ko. Kung hindi ka magbabago, kung hindi ka magsisisi, kung hindi mo ko minamahal. Do you love Jesus Christ? Mahal niyo ba ang Panginoon? Na-appreciate ko yung devotion ni Brother David Verse nung prayer meeting. Nung si Pedro ay tinanong ng Panginoong Hesukristo ng 3 beses. Bakit 3? Do you love me? Yes, Lord, you know. Do you love me? Yeah. Do you love me? Pumasok sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya siya'y nagkasala. Obey me. So, kung mahal mo ang Panginoon, yan ang ating naiintindihan. Meron siyang emotional na nakasama dito. Kapag pinangaral ang Espiritu Santo, ang dakilang Diyos, Espiritu Santo, naintindihan ba natin dito yung ginawa niya kay Ananias at Sapphira? Yung sila'y nagsinungaling laban sa Diyos at Espiritu Santo, pinatay sila instantly. Seryoso ba ang Diyos sa kasalanan? Seryoso ba siya sa kabanalan? Ikaw, seryoso ka ba dyan? Mga kapatid, mga kaibigan, kung gusto mo ng pagbabago, hindi lang meron kang pananariwa sa salita ng Diyos, meron kang tamang pagtugon, meron siyang emotional na kabase sa salita ng Diyos na iyong naintindihan. At meron kang conviction, nakalagay yan sa verse 9. Sila ay, ang araw na ito ay banal ng Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong tumangis ni umiyak man. Bakit sila umiyak? Alam nilang dahilan kung bakit nagkaganito sila bilang bayan ng Diyos. Nagkasala sila sa Diyos. Nakita natin yan sa chapter 1. Inamin ito ni Nehemiah. Nagkasala kami sa iyo. May conviction sapagkat ang salita ng Diyos ay double blade. Kaya sinabi yan dito sa aklat ng Hebreo chapter 4 and verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang pinaghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala sa mga pag-iisip at mga hangarin ng puso at walang nilalang na nakubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang narinig mong salita ng Diyos ay parehong salita ng Diyos na gagamitin sa iyo pagharap mo
sa Diyos. Para itong double blade na pumapasok sa ating puso, sa merong konbiksyon ng kasalanan. Hindi mo iiwasan yung mga ayaw mo lamang dito, pipiliin mo lang yung gusto mo. Yun ang ginawa ni Jefferson, Thomas Jefferson, kaya may tinawag na Jefferson Bible. Pag ayaw niya, pupunitin. Hindi pwedeng gawin yan sa salita ng Diyos. Masakit man o hindi, salita ng Diyos yan, siyang sumusugat para tayo pagilingin at pagpalain. Tinutuwid niya tayo upang tayo ay kanyang pagpalain. Sa verse 10, mayroong kagalahan. Pagkatapos ng maintindihan ng salita, pagkatapos ng conviction sa kasalanan, meron ditong pagdiriwang. Sabi sa kanila dito, ito'y araw ng Panginoon. Verse 10. Pagkatapos humayo kayo sa inyong mga lakad, kumain kayo, masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak, magpadala kayo ng mga bahagi ng walang naihanda sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalahan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Totoo ng ating Panginoon ay namumuhi sa kasalanan. Siya din ay totoo na mahabagin sa ating mga kasalanan. Siya pa rin ang ating Diyos. Diyos natin na mahabagin. Siya ang Diyos natin na nagpapatawad, kaya sinugo niya ang kanyang anak na ating Panginoong Yesus. Kung ikay nagkasala, 1 John 1:9, ipahayag mo sa Kanya, He is faithful and just to forgive us all our sins. Siya'y nagpapatawad. Siya ang Diyos natin. Kaya may kagalahan sa mga nagsisisi at sumasampalataya. Naririnig mo ba ang salita ng Diyos ngayon? Meron ka bang ginagawa na ayaw mong bitawan? Kinakausap ka ng Diyos ngayon. Mahal ka niya. Gusto niyang maintindihan mo ang kanyang kalooban na mabuti para sa iyo. Gusto niyang pagpalain ka. Pero kailangan mong maintindihan upang ang iyong emosyon ay maapektuhan at ang iyong mga kagustuhan ay umayon sa kanyang kalooban. Ang panghuli at naikli lamang mayroong tunay na pagbabago ayon sa salita ng Diyos. Mayroong tunay na pagbabago. Yan ang reviewin natin sa kasaysayan, ang genuine na pagbabago. Yung revival na totoo ay laging nakabase sa salita ng Diyos. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, mas lalo kang makinig at unawain at sundin ang salita ng Diyos. Ikaw, ako ay babaguhin ng Diyos natin na nangako na hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Siya ang Diyos natin na talagang pag inumpisahan niya ang gawain ng kaligtasan, He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Patuloy ang gawain niya ng pagpabanal sa atin. Mga kaibigan, siya'y patuloy na nanawagan sa inyo. Pinag-aralan namin sa Sunday School si Mateo na buhay din ay korap, pero siya'y binago ng Panginoon at ginamit siyang lingkod ng Panginoon. Pwede kang baguhin ng Diyos. Ano man ang karanasan mo sa buhay, pwede kang gamitin para sa kanyang kapurihan. Yan ang masayang buhay, sinabi ni Matthew Henry. Ng masayang buhay ay buhay ng paglilingkod sa Diyos. Pero ang lahat ng yan ay nakabase sa salita ng Diyos. Ang tunay na reformasyon ay nakabatay sa salita ng Diyos sa ating mga ninunong reform noong 16th century at mga sumusunod. Pinabayaan ng mga Katoliko ang salita. Kaya yung ating mga reformer, sila John Calvin, sila Wycliffe, Tyndale, Martin Luther, at mga Puritans, talagang yung salita ng Diyos ay sinikap nilang isalin sa lingwahe ng kanilang bayan at maintindihan. Yan nagpabago sa buong mundo at kasama dito ang maraming Pilipino.
dahil nakasentro sa salita ng Diyos. Hindi madali ang pagbabago. Pero makikita natin dito sa prinsipyo sa chapter 13 hanggang katapusan, meron silang napabayaan dito. Meron silang tinuro dito na kanilang napabayaan na sila'y titira doon sa labas upang maalala nila na sila'y mga manlalakbay at walang anumang ari-arian nung sila'y inilabas ng Panginoon sa Ehipto. Sila'y nakatira lang sa tent. At kung anong meron kayo, yan ay habag ng Diyos. Gawin nyo ito bilang piyesta ninyo upang lagi nyong ma-remember kung ano kayo noon. At may prinsipyo dito, mga kapatid, na lagi nating maalala kung sino tayo, lagi sa harap ng Diyos. Bilang iglesia, bilang mananampalataya, tayo ay likas na makasalanan at wala dahil sa Panginoong Jesucristo. Binigyan tayo ng maraming pagpapala, lalo na ang pagpapalang espiritual. Hindi madali ang pagbabago, subalit ang salita ng Diyos ay sapat. Kagaya ng binasa natin sa awit 19, ito'y nagbibigay ng galak, ito'y nagbibigay ng tuwid. Basahin niyo ang Psalm 119. Ang muli sa pagtatapos, mga kapatid, do you want real change in your life? Bilang mananampalataya, gusto mo ba ikay lumago na maka-Diyos? Gusto mo ba ikay lumago na isang tapat na lingkod? Gusto mo ba na ikaw ay makaiwas sa mga ugaling hindi maka-Diyos? Then, sana manariwa sa iyong salita ng Panginoon natin, Diyos. Sana ikaw ay tunay na merong pagnanasa na mabago ng kanyang salita. Sana tulungan tayo ng banal na Espiritu Santo na mapaniriwa na tayo tumugon at tayo mabago ayon lang sa kanyang salita. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Ang salita ng Diyos, nagkatawang tao. At nakikita natin dito sa bagong tipan ang kabuuan ng salita. Pari nating bulay-bulayin palagi ang ating Panginoon sa kanyang katapatan. Mga kaibigan namin, muli nakikiusap kami sa iyo, walang pagbabago sa anuman maliban sa salita ng Diyos. Napakapalad ninyo. Mga ko'y bata, kabataan, wala akong ganyang pribilehiyo. Pagpalain nawa kayo na mabago ang inyong buhay sa salita ng Diyos. Nalangin tayo. Maraming pong salamat, aming Diyos. Tulungan mo kami ng tunay po ng pagbabago upang ikay maluwalhati sa aming buhay at magamit mo kaming instrumento sa iyong kaharian. Maging sa aming iglesia, Panginoon Diyos, at sa buhay naming individual, mga mag-asawa, mga singles, mga young people, mga kabataan. Para lahat ito sa kapurihan mo, O Diyos, na ang iyong salita ay laging sentro sa amin. Ito ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.